Our Father, in our God, O Diyos, Tuhanan ka, O Diyos. Tungkol sa imong grasya, ginuwi mo kami gibukaw, bigyan buntag, huwag mong gitugod, Ginoo, kami magtapat mo. Salamat kayo, O Diyos. What a privilege, O God, to serve God. Salamat, Lord. Kay bisa pa man kang na, O Diyos, sa kanong ikaw nag-provide, nag-sustain. Bisa pa man ang hangin, Lord, na mo ginaginawa, O Ginoo. Bigyan mo ikaw, Lord. Lapit mo, Lord. So, Lord, tonight, we are here, to pray for one another, uminaw sa mong pulong, nag-awit diya kami. Lord, tungkol sa mga sala ng mga buhat, sa mga kinabay ng adlaw, O Diyos, hindi mo kami babago. Tabangi kami, O God, na dili na, dibyuhin ang kasing-kasing mo. Dibyuhin, karoon na namang panagtakot na Lord, na himong magagawagon diya sa kababayan mo. By your grace, O God, tabangi kami, Lord. Because, nahimo lang ikaw ang Ginoo, Ginoo. Kung wala ka, nagamin ko sa pagkalusahan. Ikaw lang yun na naigahon, Lord, sa pamilya. We don't have the ability to cleanse our heart, to make our heart pure. We don't have that ability. Maybe we have the desire, but ability, Lord. Ano ka na, Lord, na isalig, di akali mo tonight. Tabangin ka, Lord. Yung makasabot sa kulong na Lord. Tabangin ka, Lord, na mahimo kami madasigod sa pag-apo sa pag-usa. Tabangin mo. Ngayon, magkaroon lang kami kayo na pagkadaligod kayo ng sagot na ako nila. Mungkin ako may pasalamatan na sa paghingalan ni Ginoong Jesus, yung magbuto ng among naluwas. Amen. Amen. Salamat na Diyos. Karoon, matuta sa mga kalantahon, hinahayin ang tanong sa tanong ito, hinahayin na kay Sister Rocky. For our first song, let's listen to song number 138. I am thine, O Lord. Song number 138, and we'll only sing verses 1, 3, cross where
Pagkamit nun, i-ready ang mga hearts karon sa pagpamaynaw sa iyong puno. In Jesus' name, Amen. Amen. James chapter 1. Nalata sa verses 9. Tungkol sa 9, humanta sa verse 11. As you know, nalata karon sa katulong part sa tuwang regarding how to respond to trials. Nanata sa ikatulo nga way sa pag-respond to trials sa kinabuhi. And ang ikatulo nga way sa pag-respond, makita diha sa verses 9 to 11. Niya ang blessing, kung tama nga itong pag-respond, makita sa verse 12. Pero mag-review sa takadali sa ato ang mga natun-an before. Una sa tanan, kanang word nga trials, pwede na siya ma-interchange sa word nga temptations. Sa King James Version, ang gigamit nga word is temptation diya sa verse 2. Pero pag abot sa verse 3, ang gigamit na word is trying, meaning testing. O niya kining pag-abot sa verse 12, gibayag na po ang word temptation. Nga naman, tungod kay, pwede silang duha ma-interchange. Kay there is a sense nga makaingon ta nga same sila, pero at the same time, dili pud sila parehas. For example, ang ilang pagka-same is, God can use, ang temptation o trial, can be from the same circumstance, from the same experience, from the same hurt or pain. Pwede. So same experience, but it can be a temptation, it can be a trial. Another sense na you can say na parehas ang trial or temptation to some extent because puro sila under sa will sa Ginoo. Kung testing, this could be God's causative will. Because siya mismo manggod ang test nato. Pero kung temptation, under gihapon sa will sa Ginoo, pwede na siya mahulog na causative, but it could be permissive, no? God's permissive will. Kay temptation is something na ang devil ang paluyo niini. But at the same time, pwede gamiton sa Ginoo ang temptation ni Satan sa imuha, okay, for a purpose. Because if you remember, katong gitempt si Jesus ni Satan, remember, ang Ginoo ba ang nag-set up kan Jesus para i-tempt siya ni Satan? It was the Holy Spirit who led Jesus to the wilderness, kay nagulat si Satan dito para i-tempt niya si Jesus. So, temptation, pero gigamit sa Ginoo ang temptation for a purpose. No? For a purpose. Okay? And so, there's a sense na it's the same. There's also a sense na hindi sila the same. Ang purpose sa temptation is to pull you down, is to cause you to sin. Pero ang purpose sa trials is to sanctify you, no? To mature you, to grow you. So, in that sense, dili sila parehas. Pero same circumstance, no? Same experience. Pero pwede siya mahimong temptation, pwede siya pud nimo tawgon nga testing. So how do we respond? Kung kita ginatest sa Ginoo, ang sulti sa verses 2 to 4, if you remember, count it all joy, ikalipay. Nganuman, kay na may purpose. Na may nindot nga purpose ang mga trials, ang mga temptation naman na may purpose. Even if gikan na kang Satan, pero naman gihapon na siya purpose na good. Mabito nga ginaalaw na sa Ginoo. Allow ha, permit, pero dili siya ang nag-cause. And then, unsa man ang purpose? To test your faith, no? To grow your patience. Matod pa sa verse 3. Nya pag nag-grow imong patience, nag-grow po na imong character. Because ang foundation magud sa itong character is our patience. So kung nag-grow ka sa imong patience, ang imong whole nga pagkatao nag-grow pod. Yang second nga way to respond, agi-review lang ni, last time,
is, we've learned sa verses 5 to 8, ask wisdom. No? Pag naanak ka sa testing, naanak ka sa midst of temptation, ask wisdom. Ask wisdom from the Lord. Nga naman, because we are not born nga nanay, wisdom sa tuang brain. Wala. Wisdom is acquired. Now, wisdom is learned. Wisdom is obtained or given. Yeah, of course, ang source of wisdom is ang Ginoo. Now, karon unsa man ang third nga tama nga pag-respond pag naatas sa mga testings o mga temptations. Makita ang ikatulong nga way sa verses 8 to 10. Ug mao ni ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Verses 9 to 11. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. Verse 10. But the rich in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. Verse 11. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways. Kung mo tanawon, murag wa may connection ni, murag wa may connection sa topic ni James sa chapter 1, which is responding to trials and temptations. Murag wala kay nagisgot siya about sa earthly material status sa usa ka brother sa verse 9 o sa usa ka brother sa verse 10. Kadang sa verse 9 mo na ang the brother of low degree, meaning dili siya as rich as the person sa verse 10. Nga matud pa gitawag siya diha og rich niya sa verse 9 gi-mention tong brother of low degree in terms of earthly things. Now why do I know nga earthly things ang pasabot aning low degree? Because magisgot man si James sa verses 10 ug 11 og mga earthly things like the flower, like the grass, like the sun, and all of those riches. Madul pa diya sa verse 11, in fact, gitawagan ni ang brother diri sa verse 10 nga rich. So, unsa may connection ani, therefore, sa topic ni James nga responding to trials? Well, tungod kay naay connection, and that is, na pag tayo ay ginatest, okay, ginatest. Pag ginatest na ganita, ayaw focus sa imuhang earthly status. Focus on your heavenly status. Mao na ang ginapasabot diha ni James. Now, how do I know nagahisgot si James og heavenly status? Tungod anang word nga exalted sa verse 9. Dili kato sigurong poor nga Christian, dili siguro siya exalted diri sa kalibutan, pero exalted siya sa Ginoo. Exalted siya sa Ginoo, exalted siya sa Ginoo tungod sa iyang relationship sa Ginoo by virtue of his salvation. And so, ang ginasulti diri ni James is kanang pag ginatestingan ng gaita or ginatempt, ayaw focus sa imong earthly status, focus on your eternal or heavenly status. Now, ngano man nga di man ta mag-focus sa ato ang earthly status. Because sa verse 9, indirectly nagaingon si James, kay kung ikaw poor ka nga person, nya mutanaw ka sa imong earthly status nga poor, dal musamot ka depress. Kay pagtanaw nimo sa imong bank account, zero balance. Pagtanaw nimo sa imong mabayronon, preting daghana. And so, kung mututo ka sa imong earthly or material status, ma-depress gyud ka mo nang matud pa ni James sa verse 9, let the brother of low degree rejoice. Kay ma-depress man ka kung mututo ka sa imong earthly nga kahimtang, worldly nimo kahimtang, present nimo kahimtang. Okay? So, imbis mag-depress, mag-rejoice ka. But this time, mag-rejoice ka kay lahi na imong focus. Ang imong focus now is in the fact that you are exalted. And that refers to your heavenly and eternal spiritual status nimo sa Ginoo. Kay kung ikaw anak sa Ginoo, dili basta-basta ang ato ang heavenly status. When it comes to our kanaganing condition or situation in heaven, o ang atong identity nga na diha kang Christ,
Maigsoon makaingyud ka nga di man dayta pobre after all. Exalted man day atong status di ay. Elevated man day atong status di ay. Nagani church sa US, ang pangalan silang church, the Elevation Church. Elevation Church. Sa akong tanaw, siguro, insakto sila kung ang ilang ginapasabot, ang ilang spiritual status, ilang identity diya kang Christ. Ang problema na nga church, ang pastor na si Stephen Furtick, prosperity gospel ang ginawali. Muna nga, gitanggal sila, nang hawa ito sa Southern Baptist. After gitanggal ang church ni Rick Warren, kay nag-ordain og women pastors, hingsunod po si Stephen Furtick, idol man niya si Rick Warren. Hawa po ang Elevation Church. Pero sayang kayo, no, ang pangalan silang church, kay nindot magod elevation. Meaning exalted na church. Exalted diha sa Ginoo. Now second, nga nung di ta mag-focus sa itong earthly status pag ginasulayan kita, ginasanctify tas Ginoo. Sa point of view na po sa rich nga brother, sa dato nga brother materially, nga nung di siya mag-focus sa iyang financial or earthly status, tungod kay ang iyahang material status anytime pwede mawala. Mo nang gisulti ni James sa verse 10, but the rich in that he is made low, pwede siya mahimong low anytime. Kaya remember mo sa gisulti ni Job, the Lord has given and the Lord has taken away. And He can do it anytime without your permission. Nananghid ba ang Ginoo kan Job katong gialaw sa Ginoo si Satan nga pangwaon to tanan niyang kabtangan? Wa gyud siya nananghid. Wa pud siya nag-explain kan Job nganong iya tong gibuhat. Because at the first place dili obligado ang Ginoo nga mo explain kan Job sa iyang ginabuhat. Kaya ang gusto sa Ginoo nganong wa niya gi-explain kan Job, kay gusto sa Ginoo nga si Job musalig sa iya. Because even if i-explain sa Ginoo sa to ang iyang mga ginabuhat sa to kinabuhi, makasabot pud ba kahata? So na yung mga things in life nga di ta makasabot, sige tag-wonder, but it's in those times of our lives that we need to trust God. Dili tanan kailangan nato i-figure out. Kaya na yung mga things that we just need to trust God. Always remember that. That's why pag ginasulayan gani ka, ginabombardan ka mga grabe kay nga mga pagsulay, ayaw gyud og salig sa imong earthly status because all your earthly possession, they can fade away anytime. Unstable, fluctuating. Manang matud pa ni James sa verse 10, but the rich in that he is made low, pwede i-make low sa Ginoo ang rich because as the flower of the grass, he shall pass away. Verse 11, for the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace meaning beauty, and the beauty of the fashion of it, ang beauty sa flower will perish. It will not be beautiful all the time ang flower. Mubloom na pagkahuman, mo-fade rapod na siya. So also shall the rich man fade away in his way. Kablo ba mga na flower? Rare ni nga flower, dito na dool sa Mount Apple, mutubo lamang. Dugay kay siya mo bloom, pag mo bloom na, seconds lang, mamatay ra pud siya pagkahuman. Muna ginaat nga na sa mga tao, kay kausa lang na mo bloom in its lifetime. And after siya mo bloom, mamatay ra pod. I forgot the name of the flower. Inana pod ang riches, wealth o material status sa tao. You can never trust in it. And that's the second reason nganong dili mo focus sa earthly status. Ang katulo nga reason nganong dili ta mo focus sa tong earthly status pag ginasulayan ta tungod kay naay mga trials na dili masulbad sa kwarta. Yes. Naay mga problema, naay mga crisis, naay mga bagyo sa kinabuhi, nga money is nothing.
Money cannot help. And the only thing that can help us, ang faith nato sa Ginoo. Yes. Money is not everything. Na mga pagsulay sa kinabuhi that money cannot solve. That's why sabi ni James, kung pobre ka, ayaw tutok sa iyong pagkapobre, ma-depress lang ka. Kung dato po ka, ayaw po tutok sa iyong pagkadato, kay anytime, mawala na sa imo. That's what James is saying here. I was wrestling aning a passage at first because I cannot see any connection man good sa topic ni James about responding to trials o about sa pagkapobre ug pagkadato. And then kanalaging di ka mo give up og ampo sa Ginoo for understanding. Dito na muundang hantud tagan ka sa Ginoo understanding sa passage. And dito magbumbilya nga ting anagani ay mao day ni siya. Mao ni siya ang reason. Naay mga times nga ato ang sitwasyon dili day material, spiritual ang problema nato. And therefore kay spiritual man dili tambal, dili therapy, dili rehabilitation, dili check-up sa doktor ang kailangan. Kabulon sa kailangan paghinulsol. Ang kailangan ra di ay. Dili di ay kining connection nato sa gobyerno, sa mga gamhanan nga mga tao ang solution, kundi connection nato sa Ginoo ang kailangan. Why nagasulti si James nga focus on your heavenly eternal status, not on your earthly status, because daghang kaayog mga sitwasyon sa kinabuhi na dili kwarta or maimong material status ang solution. Now, nganong mo focus man ta sa tong heavenly o eternal status, which is our identity diya sa Ginoo o sa tuang umaabot nga kanang Pinoy-anan nga mao ang heaven. Ngano man kay kung mo focus manggug ka sa earth, sa heavenly status nimo, sa imong spiritual status sa Ginoo, sa imong eternal status unsa ka after ka mamatay. Mausab ang imuhang attitude. Ngano man, mausab man ang imong perspective. Na may paradigm shift, you call that paradigm shift. Mausab ang imong panguna-una. Kana kaning sige lang kung naga-go through mini ana, ang importante luwas na ko. Ang importante kay di man ta magdugay aning kalibutana. Na isa pa na may Ginoo nga mo tabang ug mohatag og kasulbaran. Kung di siya mohatag og kasulbaran, it's okay. Kay dili man tanang problema nagpromise ang Ginoo nga yang sulbaron. Ang iyang gi-promise peace of mind. Ang iyang gi-promise comfort. Ang iyang sigurado nga gi-promise strength. Mao na yang sigurado nga gi-promise, pero wa gyud siya nag-promise nga tanang problema nato iyang tagag solution. Earth is not our home anyway. Heaven is our home. So sa tao nga pobre, sige lang. Kaya ang anak sa Ginoo, naman siya ginapabot ng inheritance. Dito sa Ephesians chapter 1, ato makita dito ang atong identity. One of our identities, we are an heir. An heir. Manununod ta sa kining sa gipromise sa Ginoo sa tuwa, which is heaven. So ngano mututok man ta aning kining kahimtang sa kalibutan nga we are citizens of heaven man. We belong to the kingdom man. Dili ang ato ang Pinoy-anan, dili man gyud dinhi panandalian ra man ni. We are just passing through. And sometimes we forget that, no? Sometimes we forget nga inana dapat mag-isip ang usa ka Kristohan. Lean not on your own understanding. Trust in the Lord. Diba? Trust in the Lord. Matapa sa Proverbs chapter 3. Mo nang giwali last Sunday ni Pastor Paul.
Tanawan ni 2 Corinthians chapter 4 verses 17. Ka-remember mo sa giiwalin ni Pastor Paul last Sunday? Sa panahon sa crisis o sa kalisod, diba, dili solution ang imong gikinahanglan kundi dili submission. Kay dili man tanang problema solusyonan sa Ginoo. Kung iya po nang solusyonan, okay. Yeah, sometimes once you just submit to the Lord, solution will follow. Nayusa ka pastor nagsulti, I think it was Paul Washer who said na, if you want to know the will of God, just know God and you will know the will of God. Kung makaila ka kung kinsa ang Dios, di na ka magul kung sa iyang will. Sa imuha, specific nga mga will. Basta mailan lang nimo kung kinsa ang Dios sa imong kinabuhi. Look at this, oh. Siya ro di mausap ang atong perspective pag nanay mga afflictions moabot sa atong life. So atong tan-awon ang atong mga kalisdanan dis kalibutan in light sa tuang umaabot na eternal life. Look at this. For our light affliction. Tungod sa tuang heavenly o spiritual o kining heavenly, spiritual o eternal status diha sa Ginoo. Ang atong affliction unsa daw madupa ni Paul, light na lang kuno siya. Ngano man kay kumpara nimo dito sa langit wa nay balatian, wa nay kamatayon, wa nay sakit dito, wa nay paghila kunya forever na pagyud na. Baka yung ka nga kining atong problema din Katinggaan na lang ginana kumpara sa kalipay nga tumaguman dito. Look at this. For our light affliction, which is but for a moment, na panandalian lang pagyud ni, kadali ra ni. In light of eternity, this is just but for a moment. Work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Painful diri sa kalibutan kisa may nag-ingon nga dili painful ang kinabuhi diri sa kalibutan. We are living in a corrupt, imperfect world. Bago pa ni Job sa Job chapter 14, ang life sa tao is too short and full of trouble. Pero ang nakanindot because naay nagpaabot nato nga himaya pagahuman. While we look verse 18, while we look not at the things which are sin, but at the things which are not sin. For the things which are sin are temporal, but the things which are not sin are unsa? Eternal. Tutok mo sa unsay di makita. Kay mao to ang mulungtad sa walay katapusan. Ngano matingala pa man ta, karon lang dayta naka-experience og mga problema, naamang gina mahusol ba ang isa na napuy mo apot. So as you face all these trials, focus dayon ka. Kinsa man ka diha sa Ginoo ug unsa man ang imuhang kining identity diha sa Ginoo ug imuhang heavenly status, i-remind nimo imong kagalingon, I am a child of the King. Exalted ang akong status, exalted ko in Christ. And so what is our exalted status? Okay, Ephesians chapter 1. Kay makalimot man gud ta usay kung kinsa ta. Verse 4. We are chosen according as He had chosen us in Him. Chosen in Christ. That's the first. So kung gi-reject ka, gi-abandonar ka, wa ka gipili sa imong mga friends, it's okay. Ang importante, gipili ko sa Ginoo. O di ba mausap imong attitude, kay nausap imong perspective? Reminding yourself, who am I in Christ? I am chosen. So this is how you deal with kunsaman. This is how you deal with rejection sa kalibutan. It's okay kung rejected ka sa kalibutan. Importante, wala ka gi-reject sa Ginoo. Kanang problema sa mga young people karon, kulang self-esteem, kanang daghag insecurities. Ang solution na gyud ana remind themselves
for them to remind themselves, kinsa sila diha kang crimes. Save naman ka ha. Save naman ka diya. Na naman ka sa Ginoo. According as it chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before Him in love. Who are you? You are love. You are love. Ano pa ni David, your father and your mother may forsake you, but God will never forsake you. Kanang pinaka-painful sa tanan. Painful if forsake o classmate, friend, pero ang imong mother o father mo forsake si mo, that's very painful. Pero if you know who you are in Christ, nga you are loved by Christ, you are loved by God, di ba mausab po ng imuhang attitude? Kaya nausab ba ng imuhang perspective? You see how it helps kung di ta mututok sa tong earthly situation niya, i-remind nato tong sarili kung unsa to ang eternal exalted nga situation. Look at verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children. We are adopted sa pamilya sa Dios. Adopted ta sa pamilya sa Dios. Hindi lang pagid basa-basa pamilya sa Dios, pagid adopted of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. 6. To the praise of the glory of His grace, wherein He has made us accepted. What are you in Christ? Accepted. Pangunta ni sa rejection nga imong na-experience sa kalibutan. Bahala na gi-reject kanila. Ang importante, wala ka gi-reject sa Ginoo. Unsa pa man imong gikinahanglan be? Unsa pa man ang imong ginapangita? Unsa pa man ang imong kagulan diha? Ngano man day kung gi-reject ka sa imong mga classmates? Sa imong kaubas trabaho, sa imong silingan, sa imong parente. Sila ba day ang makaluwas ba na sila sa imo ha? Remind yourself who you are. Accepted in the beloved. Verse 7, in whom we have redemption. What are you? You are redeemed. Redeemed by the blood of Christ, redeemed through His blood. Next, you are forgiven, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Now look at this. Verse 11, jump to dito. In whom also we have obtained an inheritance. You are an heir. Manununod ka. Sa gipromise sa Ginoo sa imuha, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. And yet, sa verse 13, you are sealed, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Di ni mahatag sa imuhang earthly riches, kini. These are heavenly blessings. Look at this, verse 3. Oh. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Mao ning ginapasabot ni James nga exalted. So kadang brother who is made low, rejoice in that you are exalted. He is exalted, referring to his status diha sa Ginoo. So kung mura na gani mo o mura na mo nakatutok sa kalibutan ng kahimtang ninyo, dagan dayon mo dito sa inyong langit nun nga kahimtang. And we should know better, because mga educated man ta sa pulong sa Ginoo, mao man ni ato ang kanunay ginatun-an every time ta mag-gather together. Now tanawa unsa ang blessing or unsa ang resulta pag tama ang imong pag-respond sa mga trials. Matubos sa verse 12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, sa daw iyang madawat, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to them that love Him. Crown of life. So naay crown. O isa ni sa itong mga exalted status, man isa sa itong mga heavenly nga status, by virtue sa atong salvation diha kan Jesus Christ.
Okay, so I hope makatabang ni sa to magmuni-muni, mamalandong ta, Lord, di na ko kasabot sa akong kinabuhi, Lord, inani, gisalikway ko, kanang sapa, gidaog-daog ko, gidaot ko, gilibak ko, sapa, kanang usa pa din ha, mga pagsulay sa kinabuhi. Okay? Oh, remind yourself always who you are in Christ, ug unsa mga butang nga naghulat sa imuha didto unya pag kita kuwaon na sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Amen. Sige, let's pray. Heavenly Father, we give you thanks. Lord, parang good Father nga namin ta mga perspective about life para napod may tamang attitude or response towards life. And Lord, diri gyud makita namo ang blessing pag naanamidya kan Jesus. Because kining tanan, Lord God, these are real. This is the truth. Kung nagatugid mi ani Lord, ginahubtan ginamo ni. We believe in this, Heavenly Father, because your word is perfect, your word is true. And Lord, mao ni among pangontra, mao ni amo ang weapon, mao ni amo ang tools pag kami mo go through mga trials and temptations. Matod pa sa imong words sa Colossians 3, set your affection on things above, not on things on earth. Mao na ang sekreto sa tanan. Oh God, kining mga bahandi namo dinhi, pinahiram lang ni nimo. Anytime you can take this away from us. So we will never trust in our possessions. Sa mga pod nga wala kayo'y possession, di pod mi ma-depress ana. Tungod kay dato man mi diha sa imuha, Lord. Spiritual and heavenly blessings, we are rich. We are rich spiritually. And that what matters most. So thank you, Lord. Thank you, Lord. And this I pray in Jesus' name. Amen.